Ilan si Duterte, si Michael Yang, at lahat ng kasama Narinig nyo, si Michael Yang at lahat ng mga kasama. dyan, napaila na ng ombudsman ito sila Lao, sila Leong, mga pawang, mga tauhan nila Duterte sa Davao yan, tauhan nila ni Bongo. Kita nyo, tauhan ni Duterte, tauhan ni Bongo. Diba? Lahat yung mga yan, tauhan ni Duterte at ni Bongo. Pasok. Ulitin nyo ulitin natin. Kaya nga dapat mapailan si Duterte, si Michael Yang, at lahat ng kasama dyan. Napaila na ng ombudsman ito sila Lao, sila Leong, mga pawang, mga tauhan nila Duterte sa Davao yan, tauhan nila ni Bongo. Pero dapat ituloy yan. Kita nyo mga kababayan, hindi lang naman tayo nakakaalam, Priscilla Ramil hindi lang tayo nakakaalam niya na talagang may kinalaman si Digong at saka sila Bongo dito. Imposibleng hindi alam ni Bongo yan. Di ba? Sapagkat hindi mangyayari talaga ito. Sapagkat kung natatandaan nyo, hinaharang pa ni President Duterte yung investigasyon. Sinabihan niya, huwag kayo pupunta dyan sa Blue Ribbon lamang. Pero hinaharang niya. Yan ang sinasabi ko. Oh yeah! Sarap Natatanggol niya na wala ro kalokohan, minumura niya kami, minumura niya ang COA. So malinaw na talagang nagkaroon ng conspiracy at makikita mo, conspiracy ang tao at ang tao ang talagang nahirapan dito sa COVID dahil sa kasakiman, kabuktutan na ginawa nitong mga taong ito. Nila mga Duterte. Biruin nyo, sakim! Mga magnanakaw. Alam nyo na si Marlica di na masyado nagbablog, nagtatago. Ikaw hindi ka nakikinig sa mga balita ko. Kala mo, chismis lang yon. Ang chismis ko, malamang ang totoo. Ito na kaya siguro sila mayroong press con dahil saan? Sa mga kasong kaharapin nila. Pasok, ito na makinig kayo. Pinag-aaralan na ng PNP ang lahat ng mga pahayag na inilabas sa media at social media ng mga personalidad na nagtanggol kay Pastor Apollo Kibuloy para sa kanilang ginagawang pagsasampa ng obstruction of justice laban sa mga ito. Alayan na. Kaya meron silang press con. Kung karapatan yung mag-rally at karapatan yung gawin yung sinasabi nyo, dapat alam nyo consequence niyan. Di ba? Baka lumabis kayo, hindi nyo napapansin. Tulad ng mga vlogger nila, biglang tumahimik bigla. Di ba? Yung mukhang bakulaw na vlogger. Ayan pa! Ayan pa! Yung pinagmumura si Torre at si President Bongbong Marcos. Di ba? Eto na sila. Kala mo naman, kaya talaga nila. Ilang piraso lang naman sila. Di ba? Tumahimik silang lahat. Kita nyo. Bakit? Eto na. Pinagpaplanuhan na silang lahat na idemanda kasama si Inday Pusit ninyo. Bakit kasama Boss Mike? Pakinggan ninyo. Pasok! Pinag-aaralan na ng PNP ang lahat ng mga pahayag na inilabas sa media at social media ng mga personalidad na nagtanggol kay Pastor Apollo Kibuloy para sa kanilang ginagawang pagsasampa. Narinig nyo yun? Social media personality kasama. Di ba? Luce Evangelista. Pasok. Ang obstruction of justice laban sa mga ito. Obstruction of justice. Lahat talaga sila. Diba? Lahat talaga sila mga kababayan. Kasama na rito ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala na sa Davao City si Kibuloy at... Ayan na nga. Yari ka, Sara. Diba? Yari ito si Sara mga kababayan. Bakit? Bakit? Diba Jeff Valdez, ano sabi niya? Wala na dito. Wala na dito si Kibuloy sa Davao. Pwedeng kasuhan pala yun. Bakit? Vice President ka. Maraming naniniwala sa'yo. Anong sinasabi mo? Na na wala na si Kibuloy? Nahuli ngayon. Sinungaling si Sara. Ng obstruction of justice laban sa mga ito. Kasama na rito ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala na sa Davao City si Kibuloy at nasa langit na ito. Kita nyo, nasa langit na daw.
Ha? Oh, Project 101, late ka na naman, sayang. Oh, sige tuloy. Paliwanag ni Pardo, sisikapin nilang maging airtight ang kaso na kanilang isasampa para mapanagot ang lahat ng mga nagprotekta kay Kibuloy. Ala kayo! Marilula ka. Yari sila, John Coronel Jr. Naku, yari talaga sila. Kawawa itong mga ito, kaya nga sabi ko sa inyo, pansinin ninyo. Yung mga vlogger nila, nagtatalunan na. Yung ibang vlogger nila, kumalma na. Ha? Ito lang naman kasi yan. Alam niyo, ito ay yung posisyon ko talaga, mga kababayan. Hindi bukod sa Marcos loyalist ang aking angkan, mga kababayan. Pumuposisyon ako at nilalagay ko yung pato ko, siya tinatawag na kung ano yung kagustuhan ng ating mga mas nakakalamang na mga Pilipino dapat irespeto. Ano yung irerespeto? Binoto ng taong bayan, ang Pangulong Bongbong Marcos, dapat nating irespeto yon. Di ba? Dumaan sa umiiral nating konstitusyon, batas, di ba? Oh, na yung pagiging presidente niya, bakit hindi kayang igalang? So mga kababayan, yun yung posisyon ko. Igalang natin ang kasalukuyang presidente. Kung ayaw nyo sa presidente, abay maghintay kayo ng termino na matapos siya. Di ba? Pag natapos siya, tsaka kayo maghanap ng kapalit. Inang-ina kayo. Oh, hindi yung kakaupo lang, gusto niya lang ipalit ang isang Inday Pusit. Lintik naman ang utak, lutang. Di ba? Ay sobrang lutang naman talaga ni Inday. Mahina na ulo, abay masungit pa. Pangit pa ugali. Di ba mga kababayan? Yun. Di ba? Oh, sige tuloy. Patandaan na bumuo ng special team ang PNP sa pangunguna ng CIDG, katuwang ang Anti-Cybercrime Group o ACG, para sa pagkolekta ng mga ebidensya at mga testimonya laban sa mga nagtanggol kay Kibuloy. Ayan na yung mga nagtanggol nagtanggol kay Kibuloy. Yung mga vlogger na minumura pa si Torre at si Presidente at pati na rin si First Lady. Yang mga yan, yari yung mga yan. Dapat lang, di ba? Alam ko naman na maririyang Pilipino, gusto talagang mayroong makasuhan sa mga yan. Hindi po pwedeng ganun-ganun na lang. Bakit? Bakit kanyo mga kababayan? Kasi sa susunod na mga panahon, dahil umubra, pwede yung ganyan. Ganyan na lang ng ganyan na mangyayari. Babastusin na lang nila ng babastusin ang magiging presidente. Di ba? Mga inampil. Yun lang mga kababayan Tuloy-tuloy ang pagwalang na parusahan dyan. Wala. Baka susunod, hindi na nire-respeto. Pati mga pulis natin. Baka mamaya sasampal-sampalin na lang nila sa kalsada Dapat nga, madala sila. Oo. Dapat may madala dyan. Hindi pwedeng tira lang ng tira. Di ba? Ace Venezuela. Tuloy. Para masampahan ang mga ito ng reklamo. Yun na. Inday Pusit, BP Sara, nilayasan ng mga kongresist. Kita nyo kabastos. Pero mo yan, lumayas pa yung inayupak na yan. Binastos pati kongreso. Kasi mga kababayan, ginagaya nila yung idol nila. Diba? Ginagaya nila itong mga Duterteng sobrang mga bastos talaga. Totoo naman Kailangan pa ba tayo magsalita dyan? Hindi na kailangan. Bakit? Nakikita nyo na Ang babastos ng mga Duterte. 10 ng kanilang mga kasama nila. Pare-pareha sila. Our beloved Boss Mike Cervera.